Hello mga kakusina! Ako po ulit si Ate Angel ng Kusina ni Angel. So for today's video mga kakusina, naglagay lang po ako ng water sa ating kasirola na alam natin na lulubog yung ating pasta kapag niluto natin to. At ayan na nga mga kakusina, kapag nakita nyo po na kumukulo na yung water sa ating kasirola, pwede po tayo dyang mag-add at least pinch of salt para lang po hindi maging matabang yung ating pasta. After po kumulo ng ating water sa ating kasirola, maglalagay lang po ako dito ng pasta. Any kind of pasta po ay pwede ninyong gamitin. At ito po ay 400 grams. Kapag nakita po natin na luto na yung ating pasta, i-drain lang po natin yan kasi yung water itself ay hindi na natin siya kakailanganin. Bali yung pasta ay lalagyan lang natin siya or babantuan lang natin siya ng top water para mas top lang din yung pagkaluto sa kanya. Yan, para hindi rin ma-overcook yung ating pasta. At ayan na nga mga kakusina, luto na or al dente na yung ating pasta. This time, pwede na po natin i-off yung apoy sa ating kalan at i-drain lang po natin yan bago umpisa na natin yung ating paggigisa. Mga kakusina, habang nakaset aside po yung ating pasta, sa isang kawali, naglagay lang po tayo dyan ng cooking oil at magigisa na rin po tayo dito ng isang piraso ng sibuyas at hihiwain lang po natin to ng mas maliliit. And nasa sa inyo na rin po kung anong kulay ng sibuyas yung gagamitin niyo. Kapag nailagay na natin yung ating sibuyas, igigisa lang po natin to hanggang sa makita po natin na mag-translucent na po ito. At kapag napansin niyo na nag-translucent na yung ating sibuyas, maglalagay na rin po tayo dito ng garlic. Ito po ay 3 cloves. Ayan. Hiwain nyo lang din po ito ng mas maliliit at isasabay na natin siya sa paggisa dito sa ating kawali. After adding ng ating bawang, gigisahin din po natin to hanggang sa lumabas naman yung aroma ng ating bawang. Ayan. Hindi naman na natin kailangan pa na mag-golden brown yung ating bawang. After natin magisa yung ating sibuyas at bawang, maglalagay na rin po tayo dito ng giniling. Ito po ay yung giniling na nasa lata, yung ready to use giniling. 1/4 kilo po iyan. Hindi na ako gumamit ng giniling na nabibili sa ating palengke dahil medyo mahal yung kanyang presyo. Ito na lang yung gagamitin natin since meron pa naman akong stock and mas mura din po ito. Yan. So, gigisahin lang natin to hanggang sa mag-render din yung fats na galing dito sa ating giniling. Yan. Gisahin nyo lang po ng mas maigi. Pero, pwede pa rin naman kayong gumamit ng giniling na nabibili on market. And, pwede na rin po tayo dyan maglagay ng black pepper or paminta. Hindi po muna ako maglalagay ng salt kasi po medyo maalat din kasi itong giniling. Pero, kung yung giniling na nabibili sa palengke, yung gagamitin ninyo, pwede na kayo dyan maglagay ng salt para mas mabilis pong mag-render yung fats ng giniling or ng pork. So, once na nagisa na po natin yan, pwede na tayo ditong mag-add ng hot dogs. Ayan, so ito po ay 3 piraso lang at ganyan po yung ginawa kong pagkahiwa para mas maparami pa siyang tignan. Ayan, 3 piraso lang po yan at igigisa din natin to hanggang sa maluto din yung ating hot dogs over medium to low heat dahil ayaw nating masunog ito. And ayan mga kakusina, kapag nagisa na po nating maigi yung ating hotdogs pati yung ating giniling, maglalagay lang po tayo dito ng menu na Mamma Mia spaghetti sauce na sweet style. And ito po ay merong 250 grams, kaya dalawa po yung ilalagay natin. So, bale, ito naman po yung pangalawa na menu Mamma Mia spaghetti sauce. So, in total, naglagay po tayo dito ng 500 grams na spaghetti sauce. Ayan. Tapos, mga kakusina, kapag inilagay na natin yung ating spaghetti sauce, siguraduhin nyo po na mahina na yung ating apoy. Dahil hihintayin na lang po natin yung kumulo. After adding ng ating Mamma Mia na spaghetti sauce, maglalagay po ako dito ng onion powder. At maglalagay rin ako ng garlic powder. Pero yung inilagay ko po ditong onion and garlic powder ay optional na lang. Nasa sa inyo pa rin po kung maglalagay kayo. Ayan. And then, imimix lang po natin to.
Hindi na ako naglagay ng salt mga kakusina kasi magbabalance na po yung lasa ng ating sweet style na spaghetti sauce doon sa aking giniling na inilagay. Ayan mga kakusina, kapag nakita nyo po na kumukulo na yung ating spaghetti sauce, ayan, so magre-reserve lang kayo ng konti nitong ating sauce. Tapos, kunin nyo na po yung inyong pasta dahil ilalagay na natin yan dito at itotoss na po natin siya. Ayan mga kakusina, kapag nailagay na po natin yung ating pasta dito sa ating spaghetti sauce, itotoss lang po natin to ng maigi para mas ma-absorb po ng ating pasta yung ating spaghetti sauce, and make sure na nakakuha kayo kahit siguro 1 cup ng ating spaghetti sauce kasi ilalagay natin yun mamaya sa kanyang ibabaw para mas maging maganda or presentable yung ating recipe. Yan. So, kapag na-toss nyo na po ito ng maigi at na-absorb na po ng ating pasta yung ating spaghetti sauce, itatabi muna natin yan at gawin na po natin yung ating white sauce. Habang nakaset aside yung niluto nating pasta, maglalagay muna tayo ng butter dito sa ating kasirola or any saucepan. Pwede na yan. Yan. Kapag nag-melt na po yung ating butter, maglalagay tayo dyan ng all-purpose flour. Siguro po half tablespoon yung ilalagay ko. Lulutuin po muna natin yung ating flour dito sa ating butter. Dapat po ay maluto yan para naman hindi magara yung lasa. Yan mga kakusina, kapag luto na po yung ating harina, maglalagay lang tayo dito ng evaporated milk. Paunti-unti lang, tapos halu-haluin nyo lang po ito. Ayan. So, dapat hindi natin to kakalimutan halu-haluin kasi po makikita ninyo na mamumuo-muo dyan yung inilagay nating harina. So, ang kailangan natin ditong ma-achieve ay yung medyo makapal yung kanyang consistency. Hindi po yung ganito ha. Dapat po medyo malabnaw na medyo makapal. Parang ganun. Basta ipapakita ko sa inyo kung ano yung tamang consistency. Kaya dapat, unti-unti lang muna yung paglagay ng ating evaporated milk. Lalagay pa ako. Bali, yung evaporated milk po na inilalagay ko dito ay 410 ml. Pero hindi ko pa sure kung mauubos natin yun dito. Basta dapat, tansyahin nyo lang po. Kasi merong ibang harina na matakaw sa liquid. Yung iba naman, hindi naman gaano. Ayan, kapag nakuha na po natin yung ganitong consistency, yung hindi ganon kakapal at hindi rin naman ganon karani. So, in total po, hindi ko nagamit yung isang lata ng evaporated milk. Siguro po ay 1 cup lang. Mga kakusina, ayan yung sinet aside natin kanina na macaroni. Tapos, ito rin yung tinabi natin para ilalagay natin siya dyan sa ibabaw. Diba? Ganda ng lagayan ko. Yan. Tapos, syempre, ayusin natin yan. Yan, mga kakusina. So, ilalagay ko lang po ito. Nasa sa inyo na kung paano nyo siya ilalagay. So, ako dito lang sa ibabaw. Para mas mukhang masarap ang ating recipe. O, diba? Tapos, ang technique ko din sa inyo, mga kakusina. Dapat, nakabukas yung apoy ninyo sa pinakamahinang apoy habang sinasalin natin to. Para maglalagay tayo dyan ng keso sa ibabaw and mas mabilis po siyang magme-melt na para bang binake natin yung ating recipe. At ayan mga kakusina, kapag naisalin na po natin yung ginawa nating white sauce, maglalagay lang tayo dito ng quick melt cheese, pero konti lang po ito. Hindi pa umabot ng half bar. Ilalagay lang natin yan dyan. And after nun, pwede nyo na po yung i-enjoy. Kaya lang ako kasi, since mahilig ako sa keso, and para nga naman, diba, mukhang bake talaga yung ginawa natin dyan. Maglalagay po ako dito ng keso na slice. Yan. Tapos, nakabukas pa rin po yung apoy ko dyan ng mahina. Yan, ilalagay natin tong keso. Pero ito pong portion na ito ay optional na lang. Pero kung cheese lover ka, mas better na lagyan mo ng keso. Ayan mga kakusina, kapag nailagay na natin yung sliced cheese on top, naglagay pa rin ako ng quick melt cheese and then niluluto ko lang po yan sa pinakamahinang apoy hanggang sa makita ko na mag fully melt na talaga yung ating cheese, and then after po nun,
pwede na po natin yang i-enjoy. Sobra ko na-excite kasi ang ganda-ganda niyang tignan and mukhang ang sarap-sarap talaga. At ayan na mga kakusina, tapos na naman po ang ating easy and cheesy na pasta recipe. Kung nagustuhan niyo po yung ating video, please like and share this video. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button. Click mo na rin yung notification bell. Click all para lagi kang updated sa bawat ina-upload kong mga videos. Yun lang mga kakusina. Thanks for watching and enjoy this video. Kitang-kita naman na cheesy and creamy yung ating recipe. Yan lang mga kakasina. Thanks for watching. Grabe, parang ayoko siyang kainin. Ganda ng itsura, oh. Talaga namang overload sa sarap. Mga kakusina, habang tumatagal na nakaiwan siya dyan sa ating kawali, ay magiging ganyan po yung kanyang kalalabasan. Talagang magme-melt po yung ating cheese.